Hello! Kumusta naman kayo guys? It's been a long time mula nung last vlog ko. Pasensya na, hindi masyadong wala sa schedule yung pag-vlog ko. Kung kailan lang ako may time. Ayan. So, school is back. Kaya, ayan, makachika na ako. Ayan. Kakahatid ko lang sa mga bata. Kaya, kape muna. So, ayun guys, yun pa rin yung topic natin tungkol sa mga AFAM, ayan. Kasi, I think that's really, yung para sa akin. Parang ito lagi yung naanong topic sa akin. Sumasagi sa isip ko or kung ano pa man. Ayan, so, para na din hindi kayo magkaligaw-ligaw. Ano na ba to mahirap kung ano-ano nung pinaggagawa. So, ayan, kaya more on focus ako kung saan ako kung saan yung marami kong taga-subaybay talaga, saan sila galing. So, ito, para, iisa kasi yung pinaghuhugutan natin. Charot. So, ayun nga. So, syempre, pag nag-asawa ka ng foreigner, hindi naman lahat, hindi lahat, happiness. Yan, hindi lahat parang sarap buhay, ganun. So, kasi kung ano yung mga nakikita nyo guys sa Facebook, marami dyan, lalo na sa may mga asawang foreigner, syempre, hindi nila pinopost yung sad part, diba? So, yung lagi lang makikita nyo yung nasa pasyalan sila, nag-travel sila, or, kung ano lang, niregaluhan sila ni AFAM, yung mga ganun lang. Pero behind those post, hindi nyo alam yung totoo. So, hindi nyo masabi na, ay, ang swerte naman niya kasi ganito, ganyan. Pero, hindi nyo masabi, pero yung mga tao, yan talaga yung iniisip nila na, ay, ang sarap naman ng buhay nito, papasyal-pasyal lang, gano'n. Hindi nyo alam kung ano yung nasa behind ng back door. Iba pala. Kumbaga, opposite doon sa mga pinupost sa Facebook. So, ayan. So, even guys, dito sa Amerika, kahit yung magkakaibigan na minsan hindi namin alam yung pinagdadaanan ng isa nating kababayan. Yan. So, yung topic natin ngayon ay kung paano maiwasan pag halimbawa, pumunta ka dito. Tapos yung panakot ng foreigner, alam mo, kasi bawal yan sa immigration yung sasabihin na fraud yung marriage nyo, yung fake marriage yan, arranged marriage yan, bawal yan. So, dapat kasi totoo yung relasyon nyo. So, alam ng mga foreigner yan na bawal. So, in return, so halimbawa, yung mga foreigner, lalo na yung mga narcissistic, yung mga nag-a-abuse, yung sabihin nila, pag nagkaano-ano na yung relasyon nyo, yung sasabihin nila, sige, iwan mo ko. Sasabihin ko sa immigration na fraud yung relasyon natin. Kahit totoo yung relasyon nyo, tatakutin ka niya na fraud yung relasyon nyo, i-report ka niya sa immigration. Alam nyo guys, kaya din yung mga babae minsan nag-i-stay sa relasyon na ganyan. Kasi natatakot talaga sila na gagawin yan ng foreigner. I mean, kahit totoo yung relasyon nyo, tapos tatakot-takutin sila na ganyan. It's a form of abuse. Inaabuso ka niya, sabihin mo, ay, hindi naman physical abuse yan. Siyempre, sa mental health mo. So, ayan, madaming Pinay dito yung dumadaan sa ganyan, yung takot-takutin. Kasi, hanggat wala ka talagang green card, lalo na pag pumasok ka dito na K1 visa, so pagdating mo dito, yung talaga, dapat pakasalan ka within 90 days, di ba? So, doon ka pa pwede mag-apply ng visa. So, kung isa ka sa mga ganyan, tapos wala ka pang papel, tapos yung napangasawa mo,
may ganun sa utak. May kunti sa utak. Tapos, yan yung pinananakot nila. Yung totoo. Totoo yan, hindi lang isa, dalawa. Marami yung nakadaan na sa ganyan na Pinay na pinagdadaanan nila na natatakot ako hiwalayan yung asawa ko kasi sabi i-report daw ako sa immigration. Ganun. So, pag ganyan guys, halimbawa nasa ganyan kayong sitwasyon, i-record nyo kasi kung ano, lahat ng pang-aabuso sa'yo, lahat man yan sa salita, man yan, saktang kanya, kailangan may ebidensya ka pa din. Kasi, wag kang panghinaan ng loob. Kasi, kung talagang totoo yung pag-aasawa nyo, totoo naman, tapos hindi lang nag-work. Yung immigration, hindi ka nila basta-basta i-deport sa Pilipinas, lalo na kung wala ka namang ginagawang masama, nagkataon lang na masamang banana yung na pangasawa mo, 'di ba? So hindi din madali din na hindi siya pakinggan ng immigration, lalo na kung mapapatunayan mo na hindi naman talaga fake yung marriage niyo, inaabuso ka lang. Kasi yung iba yan yung takot nila. So, kung talagang na-abuse ka na, tapos hindi kung sabihin na natin, no, hindi ka nanalo sa kaso, tapos pinauwi ka nga ng Pilipinas, hindi uwi. Pero, wag niyong gawing dahilan yan na sabihin, hindi ka nakakawala sa relasyon kasi natatakot ka na bakit i-report ka na fraud, ganun kasi. Kahit hindi naman totoo na fraud yung marriage nyo, nagkataon lang na yun, tinatakot-takot ka. Kaya, wag kang maniwala. Pwede ka pag ganyan, mapatunayan mo na inaabuso ka ng asawa mo, pwede ka mag-self-petition. Lalo na yung pag sa K1 visa ka, makakapag-adjust ka pa rin ng status niyan. Pag pinatunayan mo na ganun. Basta napakasalan ka. Basta kasal kayo. As long as kasal na kayo. Tas yung iba kasi dito, kahit sobrang tagal na nila, hindi sila tinutulungan mag-adjust ng status. So, kung matagal na kayong kasal, tas hindi lang, hindi niya lang inaasikaso, yun niya, kasi yung iba, hindi rin nila inaasikaso yan. Kasi pag nagka-green card ka, magkakatrabaho ka, ayan na, kumbaga magkakaroon ka na ng legal ka na dito sa Amerika, may papel ka na, ayan, tatakot yan, iwan mo sila. It's just too bad, but it happens a lot. Madaming Pinay dito na dumadaan sa ganyan. Kaya hindi magugulat ka na lang. Itong minsan Pinay post po sa Facebook, ang sarap ng buhay, tas biglang ganun pala. So, hindi kung isa ka sa mga sa ganyang sitwasyon or nasa Pilipinas ka pa, na kumbaga lagi mo lang paghahandaan, yung hindi man sa financial, kasi mahirap din sabihin natin, di ba? Talaga naman, kung hindi natin afford yung paanong paghahandaan financially, pero yung ihanda mo lang yung lakas ng loob, kasi yun talaga yung babaon mo dito pag punta mo dito, yung baon mo, lakas ng loob talaga, at pananalig sa Diyos din, na lahat malampasan mo. Yan. So, kung nasa ganyan ka na din pagsubok, nasa ganyan ka ng sitwasyon, huwag kang matakot. Kasi as long as totoo yung pakikipag-asawa mo, kahit pasabihin ng asawa mo na, ay, sasabihin ko sa immigration, hindi totoo. So, siya yung sinungaling, di ba? Ayan. Wag kang maniniwala sa kanya kasi hanggat wala kang ginagawang masama, hindi ka madideport talaga. Ayan. Yan yung nakakasad na yung iba, tatakot-takutin ka ng asawa mo na i-deport ka. Kakaloka. So, ayan. Ayan, guys, yung yung naisipan ko lang. Charot. Kasi hindi talaga yung yung pag-aasawa dito, yung pag-aasawa ng foreigner, parang mga lang din yan, pag-asawa natin sa mga Pinoy. Pag malas ka, lahat ng struggle pagdadaanan mo. Ayan. So, swertihan lang din. Ayan. Hindi, automatic. At sa una nga, okay yung relasyon. Tas,
naghihiwalay din. Kasi nga, hindi naman natin masabi, di ba? Hindi natin hawak ang kapalaran. So, ayan. At kailangan lang talaga nyo, kung okay yung pagsasama nyo, just dapat yung center ng relasyon nyo ay ang Panginoon. Ayan, para mas lalong mapagtibay pa ang inyong pagsasama. Ayan. So, ayan guys, good luck sa mga papunta pa lang dito sa US. Ayan, or sa mga mag-aasawa pa lang. Ayan, sana naman wag niyong pagdaanan to. Kung andyan ka na sa sitwasyon na to, ayan, wag kang matakot. Tinatakot ka lang yan. So, kailangan lakasan mo ang loob mo kasi you will be fine. Ayan, maraming salamat. See you on my next one.